Ang pagbili ng isang truck ay dapat na isang pamumuhunan. Ang kagamitan na nagpapahintulot sa iyo na kumita ng ikabubuhay. Ngunit may mga modelo na dahil sa isang depekto sa pabrika, dahil sa isang masamang disenyo, o dahil sa isang katanyagan na hindi karapat-dapat, ay nagiging mga balon na walang ilalim ng pera at pasensya. Ito ay hindi isang listahan ng mga opinyon. Ito ay isang koleksyon ng mga babala, batay sa libu-libong oras sa talyer, milyon-milyong dolyar na nawala, at 12 ng mga sama-samang demanda. Ito ang 15 na mga truck na, kung bibilin mo, ay maghihirap ka. Magsisimula tayo sa numereong 15 at ang sitwasyon ay hindi maganda mula sa simula. Numero 15, Ford F6 na run at 65 / F750. Mga modelong 2015 hanggang 2018 na may makinang diesel na power stroke 6.7 na litro. May mga truck na nangangako ng marami, ngunit kulang sa gawa. Ang Ford F600 at 65 at F750 ng mga taong ito ay isa sa mga iyon. Sa papel, tila ito ang perpektong kagamitan para sa katamtamang trabaho. Ang tibay ng isang truck na may mekanismo ng isang higanting pickup. Sa realidad, ito ay naging isang bangungot sa talyer. Ang pinakamaluba at paulit-ulit na problema ay may kaugnayan sa sistema ng pagpapalamig na hindi sapat ang disenyo para sa mga pangangailangan ng patuloy na pagtatrabaho. Kapag ang makina ay nagsimulang uminit ng higit sa nararapat, at madalas itong mangyari, ang mga kahihinatnan ay nagsusunod-sunod. Ang gasket ng tsulata ay bumibigay, ang ulo ng makina ay nadedeporma, at ang langis ay nagsisimulang humalo sa coolant. Ang bayad sa pagkukumpuni, sa puntong yon, ay maaring lumampas sa $15,000 nang walang kahirap-hirap. Idagdag pa rito ang transmisyong torque shift, na sa mga modelong ito ay dumingaranas ng maagang pagkasira sa mga solenoid at sa katawan ng mga balbula, na nagdudulot ng mga biglaang pagbabago ng kambyo na sumisira sa natitirang bahagi ng drivetrain. Ang pinakanakakabahala ay ang edad kung kailan nagsisimula ang mga problema. Hindi natin pinag-uusapan ang mga truck na may kalahating milyong kilometro, kundi ang mga unit na halos lumalagpas lamang sa 100,000. May mga driver na dinala na ang mga ito sa talyer bago pa man makumpleto ang 2 taon ng paggamit. Ang pagbili ng isa sa mga Ford na ito ay parang paglalaro ng Russian roulette na may 3 bala sa tambor. Numero 14, Chevrolet Kodiaq / GMC Topkick. Mga modelong may makinang Duramax 6 na tuldok 6 na litro ng unang henerasyon. Nagkaroon ng panahon na ang mga katamtamang truck na ito ng General Motors ang nangunguna sa mga armada ng munisipyo at konstruksyon. Ang mga ito ay matatag, may magandang imahe, at ang makinang Duramax ay nangako ng pagiging maaasahan na nakamit ng tatak sa kanilang mga pickup. Ngunit ang panahon ang naglantad ng kanilang mga kapintasan. Ang sistema ng iniksyon ng mga unang Duramax na inilagay sa mga chassis na ito ay napatunayang mas masilan kaysa sa nararapat. Ang mga inyektor ay nasisira ng may nakakalarmang dalas. At kapag nangyari yon, hindi lamang nila itinitigil ang truck, kundi maaari din nilang makontamina ang langis ng diesel na sumisira sa mga bearing at crankshaft sa proseso. Ang module ng kontrol ng makina na matatagpuan sa isang lugar na tila dinisenyo upang mag-ipon ng dumi at katumigan ay nagbibigay din ng mga problema.
Isang araw, ang truck ay gumagana. Sa susunod na araw, ay hindi ito umaandar. At ang pagsusuri ay maaaring tumagal ng ilang linggo. Ngunit ang pinakamabigat na dagok para sa kasalukuyang may-ari ay ang pagkakaroon ng mga piyesa. Itinigil na ng Chevrolet at GMC ang paggawa ng mga modelong ito ilang taon na ang nakalilipas. At marami sa mga partikular na bahagi ay hindi na ginagawa. Ang paghahanap ng segundamanong piyesa na nasa mabuting kondisyon ay isang mahabang paglalakbay. At kapag nahanap mo ito, ang presyo ay napakataas. Ang Kodiaq at ang Topkick ay naging mga truck na kapag nasisira ay nananatili ng ilang taon sa talyer habang naghihintay ng isang piyesa na hindi kailanman dumarating. Numero 13. Dodge Ram 3,500/500/500/500. Mga modelong 2007 hanggang 2009 na may makinang Cummins, 6 na tuldok, 7 na litro, at automatikong transmisyong 68 RFE. Dito ay meron tayong isang kakaibang kaso. Isang mahusay na makina, posibleng ang pinakamahusay na magaan na diesel sa kasaysayan, na ikinabit sa isang transmisyon na hindi kapantay nito. Ang Cummins 6 na tuldok 7 na litro ay isang hayop na hindi nawawasak, na kayang magtiis ng mga pang-aabuso na papatay sa anumang ibang makina. Ngunit ang lahat ng lakas na iyon ay kailangan makarating sa mga gulong sa pamamagitan ng transmisyong 68 RFE. At doon nagsisimula ang problema. Ang transmisyong ito na dinisenyo para sa normal na paggamit ay sadyang hindi kaya ang torque na kayang gawin ng Cummins kapag pinwersa ito sa mabigat na trabaho. Ang mga sintomas ay laging pareho. Ang torque converter ay nagsisimulang dumulas, ang mga pagbabago ng kambyo ay nagiging biglaan, at sa huli, ang mga panloob na plaka ay nasusunog. Ang pagkukumpuni ng isang 68 RFE ay maaring magkakahalaga sa pagitan ng 5 hanggang 8,000 dolyar, depende sa mga pinsala. At ang pinakamalala ay, kung hindi mo patitibayin ang transmisyon gamit ang mga bahagi ng aftermarket, ang problema ay mauulit. May mga may-ari na nagpalit ng transmisyon ng 3 beses sa loob ng mas mababa sa 100,000 kilometro. Ang makina ay naroon pa rin. Perpekto. Hindi mapigilan. Naghihintay na ang gearbox ay tumigil na sa pagiging mahinang bahagi nito. Ang pagbili ng isa sa mga RAM na ito ay pagbili ng isang Cummins na may hatol na kamatayan. Numero 12. International Durastar. Mga modelong may makinang Max Force 7. Kung merong isang makina na nararapat sa isang prominenteng lugar sa anumang listahan ng mga sakuna sa mekanika, yon ay ang Max Force 7 ng International. Isang V8 na diesel na 6 na tuldok 4 na litro na binuo ng kumpanya upang sumunod sa mga regulasyon sa emisyon nang hindi gumagamit ng urea at naging isang monumento sa masamang inhinyerya. Ang sistema ng EGR na isinailalim sa mga imposibleng hinihingi ay nababara ng may nakakagulat na dalas. Ang mga inyektor ay nasisira ng sunod-sunod. Ang mga turbo na may variable geometry ay tumitigas. At kapag nangyari ang lahat ng iyon, ang makina ay pumasok sa isang siklo ng patuloy na mga regenerasyon na nagtatapos sa pagtunaw ng mga piston o pagbitak ng mga ulo ng makina. Ang pinakamalala sa Max Force 7 ay hindi ito nagbibibay ng babala. Maari kang magkaroon ng isang truck na gumagana ng perpekto isang araw at sa susunod na araw, nang walang paunang abiso, ang makina ay bibigay na lang.
Ang mga bayad sa pagkukumpuni ay naglalaro sa pagitan ng 12 at 20,000 dolyar, madalas na higit pa sa halaga ng buong truck. Ang international ay nakatanggap ng mga sama-samang demanda. Ang mga buong dealer ay napuno ng Durastar na naghihintay ng mga bagong makina, at ang mga may-ari ay natuto ng isang masakit na aral. Huwag kailanman bumili ng unang henerasyon ng isang makina na dinisenyo upang sumunod sa mga imposibleng pamantayan. Ang Durastar na may Max Force 7 ay isang bomba na maaga o huli ay sasabog. Numero 11, Mitsubishi Fuso FE/FG. Mga modelong 2006 hanggang 2010 na may makinang 4 na M50. Ang Mitsubishi Fuso FE at FG ay naging mga hari ng paghahatid sa lungsod sa loob ng ilang dekada. Ang kanilang compact na laki, ang kanilang pagiging madaling imaniobra at ang kanilang kadalian ng paggamit ay naging dahilan upang maging paborito sila ng mga kumpanya ng mensahero, serbisyo ng munisipyo at maliliit na negosyo. Ngunit sa pagitan ng 2006 at 2010, may mali na nangyari. Ang makinang 4 na M50, isang 4 na silindro na diesel na 4 na tuldok 9 na litro, ay nagsimulang magbigay ng mga problema na sumira sa reputasyon ng tatak. Ang turbo, sa partikular, ay napatunay ang isang mahinang bahagi. Dinisenyo ito na may isang geometry na hindi nakakayanan ng maayos ang mga siklo ng trabaho sa lungsod, na may patuloy na pag-andar at paghinto. Ang mga vane ng turbo compressor ay tumitigas. Ang presyon ng buga ay bumabagsak, at ang makina ay nawawala ng lakas hanggang sa maging halos walang silbi. Ang sistema ng EGR na hindi rin tamang sukat ay nababara ng uling at pumipilit sa patuloy na mga regenerasyon na nagtatapos sa paglusaw ng langis gamit ang diesel. Kapag dinala ng may-ari ang truck sa talyer, ang balita ay laging pareho. Pagkukumpuni ng turbo, paglilinis ng EGR, posibleng pinsala sa mga inyektor. Ang bayad ay nasa humigit kumulang 5,000 dolyar, madalas na higit pa sa ibinayad para sa truck bilang segunda mano. Ang pinakamalala ay ang mga problemang ito ay paulit-ulit, walang permanenteng solusyon. Ang FE/FG ng mga taong yon ay naging sakit ng ulo ng maraming maliliit na negosyante na nagtiwala sa isang tatak na may magandang pangalan. Numero 10, Isuzu NPR/NQR. Mga modelong 2004 hanggang 2007 na may makinang 4 na HE1. Ang Isuzu ay may reputasyon sa pagbuo ng mga makinang hindi nasisira. At totoo ito, binubuo nila ang mga ito. Ngunit sa pagitan ng 2004 at 2007, sa makinang 4 na HE1, may pumalya. Ang 4 na silindrong diesel na ito, nakagamitan ng mga tanyag na NPR at NQR, ay nagkaroon ng isang malalang problema sa sistema ng iniksyon na nagpabagsak sa maraming may-ari. Ang mga inyektor, sa halip na tumagal ng daan-daang libong kilometro, ay nagsimulang masira sa paligid ng 100 at 50,000. Sa simula, ang mga sintomas ay banayad, kaunting puting usok kapag umaandar, medyo mas mataas na pagkonsumo, ilang manakanakang pagkawala ng lakas. Ngunit kung babaliwalain ng driver ang mga senyas na iyon, ang kinahinatnan ay sakuna. Ang isang inyektor na pumapalya sa isang common rail diesel engine ay hindi lamang tumitigil sa tamang pag-spray ng gasolina. Maaari itong magtapos sa pag-iniksyon ng likidong diesel ng direkta sa silindro. Ang diesel na iyon ay hinuhugasan ang fill ng langis mula sa mga dingding, nilulusaw ang pampadula sa crankcase at, sa huli, nagdudulot ng pagtigas ng isang piston o pagkasira ng isang connecting rod. Ang pagkukumpuni sa puntong yon ay nangangailangan ng ganap na pagbubukas ng makina
o pagpapalit ng buo nito. Pagkatapos ng 8 hanggang 12,000 dolyar, ang may-ari ay humaharap sa isang truck na mas mababa ang halaga kaysa sa ibinayad niya para ayusin ito. Ang 4 na HE1 ay isang mahusay na makina kapag gumagana. Ngunit kapag pumalya ito ay malubha. Numero siyam, Freightliner Sprinter. Mga modelong 2007 hanggang 2009 na may makinang V6 na diesel. Ang Sprinter ay, walang duda, ang pinakasikat na van sa mundo. Ang disenyo nito, ang malawak na espasyo at ang imahe nito na nauugnay sa professional na transportasyon ay naging dahilan upang maging matagumpay ito sa benta sa loob ng ilang dekada. Ngunit sa pagitan ng 2007 at 2009, ang Mercedes-Benz na may-ari ng Tatak ay nagpasang maglagay ng isang makinang V6 na diesel na napatunayang isang bangungot. Ang problema ay hindi ang pangunahing mekanika, kundi ang lahat ng nakapaligid dito. Ang sistema ng emisyon, ang elektronika, ang mga sensor at actuator na ginawang isang palaisipan ang bawat pagkasira. Ang sistema ng recirculation ng gas, EGR, ay nababara ng may nakakagulat na dalas. Ang particulate filter, DPF, ay pumapasok sa patuloy na regenerasyon, kumakain ng dagdag na diesel, at nilulusaw ang langis. At kapag may pumalya, ang electronic control unit ay nagbibigay ng mga error code na napakahirap intindihin kahit para sa mga espesyalistang mekaniko. Ang turbo rin ay nakaranas ng mga maagang problema sa mga vane nito. Ang pagpapalit ng isang turbo sa isang Sprinter ng mga taong yon ay maaring magkakahalaga ng higit sa 3,000 dolyar. At ang pinakamalala ay, madalas, ang bagong turbo ay hindi rin nagtatagal. Ang gastos ng pagmamay-ari sa katagalan ng mga Sprinter na ito ay sadyang nakakatakot. Sinasabi ng ilan na sa halaga ng ibinayad at ginastos sa kumpuni, maaari ka nang bumili ng 2 bagong van ng ibang tatak. At may katwiran sila. Numero 8. Workhorse Custom Chassis 42/62. Mga modelong may makinang GM, 8 tuldok 1 na litro at transmisyong Allison. Ang mga chassis na ito na ginagamit sa mga bus ng paaralan, mga van ng paghahatid at mga recreational vehicle ay isang kakaibang kaso kung paano ang isang mahusay na makina at transmisyon ay maaring maging problema kapag inilagay sa isang sistemang may masamang disenyo. Ang makinang GM, 8 tuldok 1 na litro na Vortec ay isang higante ng gasolina na may reputasyon ng tibay. Ang transmisyong Allison naman ay posibleng ang pinakamahusay na otomatikong gearbox sa merkado. Ngunit sa mga Workhorse 42 at 62 may mali. Ang pangunahing problema ay ang sistema ng pagpapalamig na hindi sapat para sa patuloy na trabaho, lalo na sa mga bus ng paaralan na madalas huminto. Ang makina ay nag-iinit, ang gasket ng kulata ay bumibigay, at ang coolant ay humahalo sa langis. Kapag nangyari yon, ang makina ay sira na. Ang pagkukumpuni ay nangangailangan ng pagtatanggal at pag-aayos ng kulata, at madalas ay kailangang buuin muli ang buong makina. Pinag-uusapan natin ang mga bayad na madaling lumampas sa 10,000 dolyar, madalas na higit pa sa halaga ng mismong sasakyan. Kapag hinarap ng may-ari ang katotohanan yon, ang desisyon ay laging ibenta ito ng pira-piraso. Ang Workhorse ay patunay na ang mahusay na makina at transmisyon ay hindi garantiya ng isang mahusay na sasakyan kung ang kabuuan ay hindi maayos ang disenyo. Hanggang dito ay nakakita tayo ng mga makinang may problema, ngunit maaari pa rin pakisamahan kung handa kang gumastos. Ang 7 susunod ay ang tunay na impyerno sa kalsada. Sila ang mga truck na nagpabagsak sa mga kumpanya, ang mga nagdulot ng milyon-milyong demanda, ang mga dapat na may babala sa HUD. At ang numero 1 ay hindi lamang ang pinakamasamang truck. Ito ang
para sa marami, ang pinakamalaking pagkakamali sa pananalapi na nagawa kailanman. Numero 7. Ford F6 na RAN at 65/F700 at 50. Mga modelong 2000 at 20 hanggang 2000 at 22 na may makinang diesel na power stroke, 6 na tuldok, 7 na litro ng mataas na lakas. Kung ang mga naunang modelo ng F6 na RAN at 65 ay problemado na, ang henerasyong 2000 at 20 hanggang 2000 at 22 ay mas malala pa. Nagpa siya ang Ford na ilagay ang high-power version ng power stroke, 6 na tuldok, 7 na litro, ang kapareho sa mga pickup na F4 na RAN at 50, nang hindi isinasaalang-alang na ang isang heavy-duty truck ay hindi isang pickup. Ang stress sa makina ay mas mataas at nagsimula itong magpakita ng pagkapagod. Ang sistema ng emisyon ay naging isang paulit-ulit na bangungot. Ang particulate filter, DPF, ay napupuno ng madalas na pumipilit sa patuloy na regenerasyon na kumakain ng diesel at nilulusaw ang langis. Ang mga sensor ng NOx ay nasisira ng sunod-sunod at kapag nangyari yon, ang makina ay pumapasok sa D-rate mode na nililimitahan ang lakas sa antas na delikado sa highway. Ang pinakamalala ay ang mga D-rate mode na ito ay nangyayari sa mga maling pagkakataon. Paakyat, may karga, o habang nag-overtake. Ang transmisyon din ay hindi kinaya ang trabaho. Ang mga problema ng torque shift ay nauulit na nag-iiwan sa truck na nakatigil ng walang babala. Sa paglipas ng warranty, ang may-ari ay humaharap sa napakalaking gastusin. Ang Ford F6 na RAN at 65 ng mga taong ito, ang perpektong halimbawa ng kung paano ang maling pagsasama ng makina at chassis ay nagiging parusang pang-ekonomi. Numero 6, International CV Series. Mga modelong batay sa Nissan Titan XD. Nang magpasya ang International na pumasok sa bahagi ng mga heavy pickup, gumawa sila ng isang estratehikong pagkakamali. Sa halip na bumuo ng sariling sasakyan, kinuha nila ang base ng Nissan Titan XD, nilagyan ito ng kanilang sagisag, at ibinenta ito na tila ba isa itong International. Ang resulta ay isang Frankenstein na mechanical na hindi naging ganap na isa o ang isa pa. Ang mga problema ay nagsimula sa kawalan ng identidad. Ang mga dealer ng International ay hindi handang mag-ayos ng isang sasakyan na may mga bahagi ng Nissan. At ang mga dealer ng Nissan ay ayaw makialam sa isang sasakyan na may sagisag ng International. Ang may-ari ay naiwan sa isang limbo ng serbisyo teknikal, kung saan walang sinuman ang umaako ng responsibilidad. Ang transmisyon, na isang partikular na bahagi ng modelong ito, ay dumanas ng mga maagang pagkasira. Ang elektronika ay isang sakuna, mga sensor na nagbibigay ng maling basa, mga sentralita na kusa na lang nagre-reset, at mga ilaw ng babala na bumubukas ng walang malinaw na dahilan. At kapag nagtagumpay ang may-ari na patingnan ang sasakyan sa isang dealer, ang pagsusuri ay maaring tumagal ng ilang linggo dahil ang mga manual ng talyer ay hindi tumutugma sa realidad ng sasakyan. Ang CV series ay ang perpektong halimbawa ng kung ano ang nangyayari kapag ang dalawang kultura ng inhinyerya ay pinaghalo ng hindi pinagsasama ng maayos. Kakaunting unit lamang ang naibenta at ang mga umaandar pa hanggang ngayon ay gumagawa nito ng may pag-asa na walang mangyaring masama. Dahil kapag may nasira, ang pag-aayos nito ay isang mahabang paglalakbay. Numero 5. Hino 268/338 mga modelong 2010 hanggang 2015 na may makinang J08E.
Ang hino ay, para sa marami, kasing kahulugan ng pagiging maaasahan ng hapon. Ngunit sa pagitan ng 2010 at 2015, may mali na nangyari sa planta na gumagawa ng mga makinang J08E. Ang mga makinang ito, nakagamitan ng mga modelong 268 at 338 ng hino, ay nagsimulang magkaroon ng mga problema na nagmansa sa reputasyon ng tatak. Ang sistema ng iniksyon na common rail ay napatunay ang mas masilan kaysa sa inaasahan. Ang mga inyektor ay nasisira ng sunod-sunod, at kapag nangyari yon, hindi lamang nila inaalisan ng lakas ang makina, kundi maaari din silang magdulot ng mga sakunang pinsala kung ang diesel ay humalo sa langis. Ang turbo rin ay nagpakita ng mga sinyales ng maagang pagkapagod, na may mga bearing na nauupos at mga shaft na nawawala sa gitna. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay ang pagkonsumo ng langis. Maraming may-ari ang nag-ulat na kailangang magdagdag ng ilang litro sa pagitan ng mga pagpapalit, isang malinaw na sintomas na may hindi magandang nangyayari sa mga piston ring o sa mga valve guide. Kapag dinadala ang makina sa talyer, ang balita ay laging pareho. Mahal na pagkukumpuni at, madalas, walang garantiya na ang problema ay hindi na muling lilitaw. Sinubukan ng Hino na ayusin ito gamit ang mga update sa software at pagpapabuti sa mga bahagi. Ngunit para sa mga may-ari ng mga modelong 2010 hanggang 2015, ang solusyon ay dumating ng huli na. Marami sa mga truck na ito ang inabandona sa kalagitnaan ng daan, ibinenta ng pira-piraso o sadyang ipinarada sa isang tabi habang naghihintay ng desisyon na hindi kailanman dumarating. Ang J08E ng mga taong yon ay nagpatunay na kahit ang mga hapon ay maaaring magkamali. Numero 4, Peterbilt 570. Mga modelong 2012 hanggang 2015 na may makinang Packard MX-13. Ang Peterbilt ay isa sa mga pinakamamahal na tatak sa Amerika. Ang pangalan nito ay nagpapaalala ng kalidad, estilo at tradisyon. Ngunit nang ilunsad nila ang makinang Packard MX-13 sa kanilang mga modelong 570, may isang bagay na naging malubha ang pagkakamali. Ang mga unang henerasyon ng makinang ito, na dinisenyo upang makipagkumpetensya sa mga higanteng Europeo, ay dumanas ng mga depekto ng kabataan na nagresulta sa sakuna. Ang pinakamalalang problema ay nakaapekto sa crankshaft. Dahil sa isang pagkakamali sa paggamot sa init o sa haluang metal, ang ilang mga crankshaft ay nagkaroon ng mga mikroskopikong lamat na, sa paglipas ng panahon, ay naging mga bali. Kapag ang crankshaft ay nabali sa isang makinang diesel, ang resulta ay apokaliptiko. Mga piston na tumatama sa mga balbula, mga connecting rod na bumubuta sa block, at mga pira-pirasong bakal na umiikot sa buong sistema ng lubrikasyon. Ang pagkukumpuni sa mga kasong iyon ay hindi ang pag-aayos ng makina, kundi ang pagpapalit ng buo nito. At ang isang bagong makina para sa isang Peterbilt 570 ay maaring magkakahalaga ng higit sa $30,000, hindi pa kabilang ang bayad sa paggawa. Idagdag pa rito ang mga problema sa mga bearing ng connecting rod na nauupos ng maaga at sa sistema ng iniksyon na nasisira ng walang babala. Kinilala rin ng Packard ang mga problema at pinabuti ang makina sa mga susunod na henerasyon. Ngunit para sa mga mamimili ng mga unang 570, ang karanasan ay nakakapinsala. Marami ang nawala ng $10,000 at ang pinakamalala, ang tiwala sa isang tatak na akala nila ay hindi matitinag. Numero 3. Kenworth T680.
Mga modelong 2012 hanggang 2015 na may makinang Packard MX-13. Ang parehong problema, ang parehong kwento, ang parehong pagkadismaya. Ang Kenworth T680, ang pangunahing modelo ng kapatid na tatak ng Peterbilt, ay gumamit ng parehong makinang Packard MX, 13 sa mga unang taon nito, at dumanas ng parehong mga depekto. Mga crankshaft na nababali, mga bearing na nagkakapira-piraso, mga injector na nasisira. Ang tanging pagkakaiba ay ang sagisag sa hood. Para sa mga may-ari ng mga T680 na ito, ang bangungot ay doble. Sa isang banda, meron silang truck na hindi nila magamit dahil ang makina ay nasa talyer. Sa kabilang banda, nakikita nila kung paano bumabagsak ang halaga ng muling pagbebenta habang kumakalat ang masamang balita tungkol sa MX-13. Ang mga dealer ay napuno ng mga T680 at 579 na naghihintay ng mga bagong makina. At ang mga takdang panahon ng paghahatid ay umaabot hanggang 6 na buwan. Habang nangyayari ito, ang may-ari ay patuloy na nagbabayad ng utang para sa truck, ang insurance, ang mga buwis, nang hindi nakakagawa ng kahit $1 na kita. May mga kaso ng mga buong kumpanya na nalugi dahil ang kanilang mga plota ng T680 ay hindi nakaandar. Natuto ang Packard ng leksyon at ang mga sumunod na MX-13 ay mas maasahan na. Ngunit para sa mga bumili sa pagitan ng 2012 at 2015, ang pinsala ay nagawa na. Ang T680 ng mga taong iyon ay isang paalala na kahit ang mga pinakamahusay na tatak ay maaring maglabas ng mga produktong hilaw pa. At ang presyo ng kahilawang iyon ay laging ang mga customer ang nagbabayad. Numero 2. Freightliner Cascadia. Mga modelong 2008 hanggang 2010 na may makinang Detroit DD, 15 ng mga unang henerasyon. Ang Freightliner Cascadia ang pinaka-naibebentang truck sa Amerika ngayon. Isang pamantayan ng kahusayan at pagiging maaasahan. Ngunit, hindi ito laging ganon. Ang mga unang henerasyon ng makinang Detroit DD-15 ang mga nagbigay lakas sa Cascadia sa pagitan ng 2008 at 2010 ay isang tunay na sakuna. Ang pangunahing problema ay ang sistema ng EGR na isinailalim sa mga pangangailangan na hindi nito kayang suportahan. Ang mga cooler ng EGR ay nagkakalamap na nagpapahintulot sa coolant na humalo sa mga gas ng tambutso at, sa kalaunan, pumasok sa mga silindro. Kapag nangyari yon, ang makina ay nagsisimulang mawalan ng kompresyon, naglalabas ng puting usok at, sa huli, ay nasisira. Ang turbo na may variable geometry ay nagbigay din ng mga problema. Ang mga vane ay tumitigas dahil sa uling, ang presyon ng buga ay bumabagsak, at ang makina ay nawawalan ng lakas. Ngunit ang pinakamalala ay ang mga lamat sa ulo ng makina. Dahil sa depekto sa disenyo o sa mga materyales, ang ilang mga ulo ay nagkakalamat pagkatapos ng ilang libong kilometro lamang na nagdudulot ng paghalo ng langis at coolant na sumisira sa mga bearing ng crankshaft. Ang pagkukumpuni ng isang DD-15 ng mga taong iyon ay madaling magkakahalaga ng $40,000. Maraming mga plota, ang mga may kakayahan, ay nagpapalit ng mga truck bago pa umabot sa 500,000 kilometro upang hindi naharapin ang bayad na yon. Ang mga hindi nakaya ay sadyang nalugi. Ang DD-15 ay naging isang mahusay na makina pagkatapos ng ilang mga update. Ngunit ang mga unang henerasyon ay isang babala ng kung ano ang nangyayari kapag ang presyon na sumunod sa mga regulasyon sa emisyon
ay inuuna kaysa sa kapanahunan ng inhinyerya. Numero 1, ang ganap na kalaliman. International ProStar na may makinang Max Force 13 at Max Force 15. Walang debate. Walang diskusyon. Walang ikalawang lugar na lalapit dito. Ang International ProStar na may makinang Max Force 13 o Max Force 15 ay, nang walang anumang duda, ang pinakamalugi na truck sa modernong kasaysayan ng transportasyon. Hindi lang ito may isang problema. Ang lahat dito ay isang problema. Ang kwento ay nagsisimula sa isang estratehikong desisyon ng International. Sumunod sa mga regulasyon sa emisyon ng EPA nang hindi gumagamit ng Selective Catalytic Reduction (SCR) system, ibig sabihin, ng walang urea. Para dito, itinaya nila ang lahat sa maling kabayo. Isang sistema ng EGR na may ultra-high rate na nagpapaikot ng napakaraming gas ng tambutsyo pabalik sa makina, na naglalagay sa lahat ng bahagi sa ilalim ng mga kondisyong thermal at chemical na hindi nila kayang suportahan. Ang resulta ay isang serye ng mga pagkasira na walang katapusan. Ang mga ulo ng silindro ay nagkakalamak ng may nakakagulat na dalas. Ang mga injector ay nasisira ng sunod-sunod na nagpaparumi sa langis ng diesel at sumisira sa mga bearing. Ang mga turbo ay tumitigas. Ang mga piston ay nababasag. Ang mga balbula ng EGR ay nababara. Ang particulate filter ay napupuno. At kapag nagtagumpay ang may-ari na ayusin ang isang problema, isa na naman ang lilitaw pagkatapos ng ilang libong kilometro. Ang mga sama-samang demanda ay nagpatong-patong. Ang mga dealer ay napuno ng mga ProStar na naghihintay ng mga bagong makina. Ang mga takdang panahon ng pagkukumpuni ay umaabot hanggang 6 na buwan. Nakikita ng mga may-ari kung paano gumuho ang kanilang mga negosyo habang patuloy na nagbabayad ng mga utang para sa mga truck na hindi nila magamit. Ang Max Force 13 at 15 ay hindi lamang mga makinang masama. Ang mga ito, marahil, ang mga pinakamalalang makinang diesel na naikabit sa mga truck sa kalsada sa mga huling dekada. At ang pinakamalala ay ipinagpatuloy ng International ang pagbebenta sa mga ito sa loob ng maraming taon. Itinatanggi ang katotohanan hanggang sa ang realidad ay sumabog sa kanilang mukha. Ngayon, ang mga ProStar na may Max Force ay ibinebenta sa napakamurang halaga sa mga subasta. At gayon paman, ang sinumang bumili sa mga ito ay karaniwang nagsisisi. Dahil ang pag-aayos ng isang Max Force ay hindi isang pamumuhunan, ito ay isang parusa. At dahil dito, nang walang anumang uri ng duda, ito ang numero 1 sa listahang ito. Kung makakakita ka ng murang ProStar, tumakbo ka. Ang alok na yon ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang bitag.